kasawian, niligtas sa kamatayan, inakay sa liwanag ng iyong pagmamahal. Pinalaya ng iyong habag sa dilim at sa aking pagkabulag. Ngayon sa iyong biyaya at sa lalim ng pag-ibig umaawit. Ang buhay ko'y tanging sa'yo,
dear Heavenly Father, thank you for the wonderful opportunity granted to us this morning. Today, we want everything to be for your glory. We want our thoughts, our words, our church, our songs, our lives all be for you. You are a wonderful God, and may your name be lifted high above all other names. Father God, we come together to praise and glorify you this morning. Thank you for enabling us to be together in spite of our anxiety on our health, financial security, social life, future goals, and when stress, fear, loneliness have become companions on our home because of the coronavirus. Heavenly Father, as we start the programs today, we invite the presence of the Holy Spirit to abide with us and help us understand your will always. Above all, forgive our shortcomings as a church and always show your ways that are holy to us. Protect our pastors, leaders, and members from all manner of evil and guide us to walk in your paths. Thank you, loving Father, for hearing us. And as we commence, be with us. For we pray through the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Sa bawat umagang kay ganda, simulang magpuri sa Kanya. Itaas ang kamay at tumawid na. Sa bawat araw na dumaraan, Panginoon kayo ang dahilan sa lahat ng ligaya at bawat ngiti. Mula sa labi kong nagpupuri, mula sa labi kong nagpupuri. Jesus, sa buhay ko kayo ang nagbigay ng kulay, wala sa inyong maipapantay. Jesus, sa buhay ko kayo'y kumilos at gumabay, wala sa inyong maipapantay. Sa bawat umagang kay ganda, simulang magpuri sa Kanya. Itaas ang kamay at tumawid na. Sa bawat araw na dumaraan, Panginoon kayo ang dahilan sa lahat ng ligaya at bawat ngiti. Mula sa labi kong nagpupuri, mula sa labi kong nagpupuri. Jesus, sa buhay ko kayo ang nagbigay ng kulay, wala sa inyong maipapantay. Jesus, sa buhay ko kayo'y kumilos at gumabay, wala sa inyong maipapantay. Salamat, salamat sa
sa inyong ginawa. Salamat sa inyong ginawa. Salamat, salamat sa inyong ginawa. Salamat sa inyong ginawa. Salamat, salamat sa inyong ginawa. Salamat sa inyong ginawa. Salamat, salamat sa inyong ginawa. Salamat sa inyong ginawa. Jesus, sa buhay ko kayo ang nagbigay ng kulay. Wala sa inyong maipapantay. Jesus, sa buhay ko kayo'y kumilos at gumabay. Wala sa inyong maipapantay. Jesus, sa buhay ko kayo ang nagbigay ng kulay. Wala sa inyong maipapantay. Jesus, sa buhay ko kayo'y kumilos at lumabay. Wala sa inyong maipapantay. Wala sa inyong maipapantay. Aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili niyo tinalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig niyo, Jesus, na inyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig niyo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad niyo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig niyo. Ako'y magsasaya sa piling niyo. Kung may pagsubok man o kagipitan, ako ay may lalapitan. Kayo, Jesus, ang aking sandigan, hindi niyo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig niyo, Jesus, na inyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig niyo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad niyo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig niyo. Ako'y magsasaya sa piling niyo. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko na ang sa iyo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na purihin ka,
Buhay ko nang sa'yo'y sumamba, wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig niyo. Walang ibang nagmahal sa'kin na katulad niyo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig niyo. Ako'y magsasaya sa piling niyo. Maraming salamat, O Jesus, sa pag-ibig niyo. Walang ibang nagmahal sa'kin na katulad niyo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig niyo. Ako'y magsasaya, ako'y magsasaya, ako'y magsasaya sa piling niyo. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa iisang Diyos. Hinahanap namin karikta ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pag-ilos. At sa himig na hain aming dalangin, kami katagpuin. Iparanas niyo sa amin ang iyong kapangyarihan, ipamalas niyo sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ganan. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa isang Diyos. Hinahanap namin karikta ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pag-ilos. At sa himig na hain aming dalangin, kami katagpuin. Iparanas niyo sa amin ang iyong kapangyarihan, ipamalas niyo sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitna'y bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan, iparanas niyo sa amin ang iyong kapangyarihan, ipamalas niyo sa amin ang iyong kalwalhatian,
hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan, dakila ang iyong ngalan. Kapatan niyo, O Diyos, tunay at dakila. Pag-ibig niyo'y wagas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Papuri't pagsambay alay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Katapatan niyo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig niyo'y wagas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Papuri't pagsamba iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Panginoon, kay buti niyo sa akin. Kayo lamang ang tanging kong sasambahin. Awitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti niyo sa akin. Panginoon, kay buti niyo sa akin. Kayo lamang ang tanging kong sasambahin. Awitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti niyo sa akin. Awitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti niyo sa akin. Panginoon, kay buti niyo sa akin. Panginoon, kay buti niyo sa akin.
Magandang umaga po sa ating lahat. So, nandito na naman po tayo sa ating Sunday virtual worship service. At sa umaga pong ito ay hayaan niyo po muna ako na batiin ang ating mga kapatiran sa lugar ng Victoria Reyes, sa lugar ng San Francisco Uno, at lalong-lalo na sa Fatima 1K. So mga kapatiran ko na nandyan, pagpalain po kayo ng Panginoon at tayo po ay mabuhay. So lingid naman po no, sa ating alam kung ano pong sitwasyon meron tayo ngayon. No? We are totally bombarded with the issues and problems, especially dito nga po sa pandemya na kinakaharap natin sa buhay natin ngayon. Ang ating pong pagninilay-nilayan sa umagang ito, ang mensahe sa atin ng ating Panginoon ay tungkol sa isang pangyayari noon, no? Sa Old Testament, na kung saan ang mga Israelites ay talaga na mga nahirapan, no? Doon sa kanilang sitwasyon na kung saan sila ay kinubkob ng mga Ehipto at sila ginawang alipin, pero hindi natapos yun doon dahil hindi sila pinabayaan ng Panginoon. Bakit? Dahil sila ay mga anak ng Diyos. Sila ang bayan ng Diyos eh. So pinapakita lang dito na kailanman ay hindi nagkulang ang Panginoong Diyos sa kanyang mga anak. Hanggang sa sila ay palayain ng mga Ehipto, no? Hanggang yan nga ay naabot sila doon sa Red Sea. At doon, akala ng mga Israelita ay wala na silang madadaanan. Sabi pa nga ng iba, mas mabuti pa siguro na hindi na lang tayo umalis sa Ehipto kasi dito na tayo ililibing. Hindi po. And this scenario is, I want to share with you, brothers and sisters, upang mai-compare natin sa kinakaharap natin ngayong problema, which is yung pandemic na, no? All over the world, hindi lang naman ito sa Pilipinas, kundi ito po ay sa lahat ng dako ng mundo. And before we start this morning message from the Lord, tayo po muna ay manalangin. O aming Diyos na dakila sa lahat, kami po ay lumalapit sa inyong harapan ng may kapakumbabaan. Panginoon, batid niyo po ang nilalaman ng aming mga puso. Linisin niyo nga po kami, Panginoong Diyos, sa mga bagay na ito na aming nagawa ng laban sa inyo. Mga bagay na aming inisip, sinalita at ginawa. Panginoon, hugasan niyo po ang aming mga puso ng inyong banal na dugo upang kami ay maging karapat-dapat sa inyo. Panginoon, itago niyo nga po ang inyong lingkod sa inyong likuran upang salita niyo lamang, O Diyos, ang siyang mamutawi sa akin. Pagpalaan niyo nga po, Panginoong Diyos, ang inyong salita. Naway tumimo ito sa puso ng aking mga kapatid. Ito po, Diyos, sa aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, our message for this morning, no, this is entitled, no? Ito po ang title niya, no? Escaping a Desperate Situation. No? Minsan sa ating buhay, minsan we're too desperate to escape doon sa ating kinalalagyan sa panahon na mabibigat na problema. Lalo-lalo na sa panahon na meron tayo. No? So, ang scripture text po natin ngayon ay matatagpuan sa Exodus chapter 14 verses 1 to 31.
So, hindi ko na po siya babasahin sa inyo dahil mahaba pa, no? So, my advice to you, brothers and sisters, whenever na kayo po ay makikinig or manonood, no, ng ating online worship service, especially po sa preaching, dapat po lagi siguro ay hawak natin ang ating mga Biblia. Hindi lamang po tayo makikinig dapat hawak din natin ang ating Biblia upang masundan natin yung sinasabi ng mga nag-share ng salita ng Diyos para mas maintindihan po natin. Ito po yung tamang pakikinig sa mensahe. Sige po. Escaping a desperate situation. Okay. As an introduction, no? Many of us are familiar with one of the most interesting and amazing events in the Old Testament. So, ito na nga po yung sinasabi ko kanina, no? Yung scenario na kung saan the Israelites were chased, no, by the Egyptians until they reach, no, the Red Sea. And to the extent, no, there were no escape for the Israelites. They are trapped, no? If you will imagine that scenario, pwede na talaga silang mamatay. Now, I want you to focus on how we can compare this, how we can apply this to our situation right now dito sa kinakaharap nating pandemya. Okay, so I want to share with you the 5, no, principles we can learn from the Israelites' great escape. Yung sa kanilang great escape, no? Sa kanilang exodus, no? Sa kanilang pag-exit sa Ehipto. Okay. First, God always know which way is best. Okay, let me read. Upon seeing the Egyptian army coming toward them, they realized they were trapped and in fear, called out to God, although the situation looked desperate to the Israelites. The Lord was on control and was going to use circumstances to show the Egyptians that He was Israel's God. Okay, so kung napapakinggan niyo po yung kanta na yun, God Will Make a Way. So, napakagandang kanta po nun. Actually, kapag papakinggan mo yun, no, wholeheartedly, mapapaiyak ka dahil maiisip mo na ang Diyos gumagawa dun sa, no, ng paraan, sa paraan na hindi natin nakikita. No? Dahil sabi nga dun, di ba, He works in ways we cannot see. Now, sa sitwasyon naman ng ito, ng mga Israelites, no, nakita nila, napaparating na sa kanila yung sundalo ng mga Ehipto. And they were totally trapped. At wala na silang kalalagyan dito. Pwede na talaga sila actually, doon na sila mamamatay eh. Dahil for sure, kung maaabutan sila na itong mga Ehipto na ito, papatayin talaga sila. Okay? So, if you will look that scenario, so the situation is totally, look desperate to the Israelites. Why they are desperate? Siyempre, nagpapanik na sila. Nandiyan na yung mga Ehipto. Anong gagawin nila? Wala naman silang kakayahan upang labanan itong mga Ehipto na ito. Okay? So, kung tayo nandun sa sitwasyon, ano kayong gagawin natin? Pupulot ba tayo ng sibat? Lalaban ba tayo? No, minsan kasi ganun po tayo mga tao, no. Minsan mas marunong pa tayo sa Diyos. Although kahit alam naman natin that God always know what is the best for us. No? Doon sa mga araw-araw na kinakaharap natin na problema, mahirap na no? Kung yung sitwasyon noon, mahirap na. What more sa sitwasyon na meron tayo ngayon? Napakahirap po. Lalo na't may pandemya, limited yung movements natin, hindi tayo makagalaw. Ito lang po yung tandaan natin. Alam ng Diyos kung ano yung the best
kung ano yung mas makakabuti sa atin. Okay? So what is the life application of this now? Whenever we face difficult times, we too should call on the Lord and remember that He orchestrates such situations for His divine purposes, to demonstrate His glory and to show us that His ways are always best. Kasi nga po, hindi naman tayo minsan talaga dun nakatingin eh. So sa kung ano yung gagawin ng Diyos, hindi agad tayo dun eh. Kapag pag kumakaharap tayo sa isang problema, usually ang niisip agad natin, paano ko ba ito lulusutan? Paano ba makakasurvive this day? Anong gagawin ko? With those words that coming out from your mouth. Pag pinakinggan mo yun, masasabi mo na, puro pala yung gagawin ko ayon lang dun sa lakas na meron ako, ayon lang dun sa diskarte na meron ako. No? Tsaka na lang tayo talaga tumatawag sa Diyos kapag wala na tayong magawa. Di ba po? Kaya nga po, tulad ng mga Israelitang ito, tinignan nila agad yung situation, no? As delikado na talaga, kaya naging desperate na sila. Yung iba, nag-iiyakan na. Dito na tayo mamamatay. No. Ang Diyos, kailanman ay hindi nagpabaya. Kulang lang tayo. Saan? Sa pagtawag sa Kanya. Kulang lang tayo sa faith, sa paniniwala na kayang gumawa ng Diyos ng kaparaanan doon sa problema na kinakaharap natin. Hindi ba po? Natataranta lang talaga tayo minsan. At nakakalimutan natin na tumawag sa Panginoong Diyos. Number 2, God is faithful to provide for His people. Okay? When the Israelites lived in Egypt as slaves, they had nothing, no? Yet they came out with the riches of the land because the Lord uses the 10 plagues to compel the Egyptians to supply them with whatever they wanted. Okay. So parang nabaliktad yung scenario. Yung mga Israelites, nung kinaptured sila ng mga Ehipto, walang-wala, no? They are actually begging for food, no? Ngayon, nung lumabas sila sa Ehipto, nagkabaliktad na. Marami na silang ari-arian. Bakit? Sa sobrang takot na sa kanila ng Ehipto, binigay na lahat, no? O, bibigay na namin lahat ng pangailangan nyo. Umalis na kayo dito. Yun, no? Yun yung ginawa ng Panginoon doon sa loob. So, nabaliktad po ang sitwasyon. Tandaan natin, ang Diyos naman po ay hindi nagkukulang sa mga anak niya. Pinaprovide niya yung mga pangangailangan ng kanyang mga anak. Tandaan natin na ang Diyos hindi po siya nagkukulang. Hindi po siya nagkukulang sa atin. God is faithful to provide for His people. Actually, itong mga nakamkam ng mga Israelites yung iba dito, di ba? Yung mga gold, yung mga silver, ito yung kung matatandaan natin. Ito yung ginamit nila no? Para makabuo doon nung Diyos-Diyosan nung umakyat si Moses sa
sa bundok, no? Sa Mount Zion to meet God. So, pinapakita lang po dito sa principle na ito, no, na ang Diyos handa siyang ibigay yung mga pangangailangan natin. But kailangan mo lang maniwala sa gagawin niya sa buhay mo. Gaya na ito, yung pandemic meron na tayo. Although nakikita natin na talagang maraming hirap, no? Yung iba talaga hindi makaalis, hindi makapagtrabaho, no? Nag-shutdown yung mga companies. Wala na silang aasahan. Instead na magalit tayo, tignan nyo na lang yung effort na ginagawa ng gobyerno natin to provide, no? Actually, brothers and sisters, mahirap lang po tayong bansa. Okay? Kitang-kita naman doon sa struggle na meron ng ating gobyerno para i-provide ang ating mga pangangailangan. We are even competing, no? Or competing with the vaccines na meron tayo. Okay? So yun po yung nagiging problema natin. Instead na magalit tayo sa gobyerno, let's pray for our government na ma-enlighten sila ng Diyos. Kung ano ba yung dapat nilang gawin. For sure, even our president, he's calling to God. No? Huwag na natin pag-isipan ng mga kung anong issue. No. Actually, napakahirap mamuno sa panahon na ito na ganito yung nangyayari sa atin. Okay? Let's pray for our government na matustusan nila yung mga kailangan natin. So what is the life application of this? God is a good provider. He is faithful to His promises to give our needs according to His riches. If God provides the needs of Israelites in their desperate situations, God can also provide our needs in this desperate time of pandemic. That is the truth. Kahit panong pandemya, sige nga, mag-ikot ka nga. Meron na bang anak ng Diyos na namatay sa gutom because of pandemic? Meron na ba? Ako wala pa ako narinig. Even sa news, wala. Masiglang-masigla ang mga anak ng Diyos sa panahong ito. Kasi, ang anak ng Diyos, ang tunay na Kristiyano, hindi nanlulupaypay sa kahit anumang kabigat na problema. But I'm not saying na hindi ka napapagod. Tao ka lang. Pero saan ka kumukuha ng lakas? Sa Panginoon. Next, number 3, God is always present to guide His people. Although the Israelites thought they were trapped by the Egyptian army in reality, God was the one who put them in this impossible situation because He had a great goal in mind that they couldn't perceive. The only way they could escape was if God intervened and rescued them. Okay, I want to clear this now. Ang Diyos kasi minsan, nilalagay niya tayo sa isang sitwasyon na parang wala talaga tayong magagawa until we call out to Him. And without His intervention, hindi ka talaga makakalis sa problema na yun. But take note, hindi ka niya nilagay doon para parusahan, pahirapan. No. What God wants you to do is to call to Him. To call out. Yun lang gagawin mo. Call out. Parang bata na nadapa at tatawag na lang ng, Mama, Papa, nadapa ako, masakit. Ganun lang naman ang gusto ng Diyos. No? Tayo kasi, mayabang tayo no? Pag nandun ka na, lulusutan ko to, kaya ko to. Laban lang. No. Huwag tayong mabuhay sa mga ganung prinsipyo.
God is always there. No? Lagi siyang present to guide us. Sino ba sinasabi ditong His people? Tayo. Di ba? Tayo, mga Kristiyano. Pero lilinawin ko lang po na hindi ka nilagay ng Diyos sa isang sitwasyon na yon para ano? Para pahirapan. Hindi po. Gusto niya lang natawagin mo siya para malusutan yung problema na yun. Kasi siyang naglagay sa'yo doon. Hindi mo kaya labasan yun. Kaya nga gusto niyang tumawag ka sa kanya para makapag-intervene siya doon sa buhay mo at aayusin yung problema na kinakaharap mo. Okay? So the life application of this, human reason is no match for the Lord's omniscience because He knows the beginning and the end of everything. Alam niya lahat. Our response should be to trust Him and obey whatever He tells us to do. A lack of understanding of all the details is no excuse for disobedience and doubt. Okay? Minsan kasi, tayo actually, binibigyan naman talaga tayo ng Lord ng kaisipan, no? Kung paano tayo makakaraos, no? Sa mga problema natin. But kailangan kasi natin dito ng isang response, no? Which is to trust our Lord, to trust Him. Yun ang kailangan natin, no? Sabi nga dito, a lack of understanding of all the details is no excuse for disobedience and doubt. Okay? Sabi nga po, no? There is a blessing in every obedience. Obedience to God. Now, the question is, are you obedient? No? Obedient ka ba sa mga pinapagawa sa iyo ng Panginoon? So, tandaan natin, kailanman na hindi nagkulang ang Panginoon Diyos. He just want you to call out to Him, to call on Him, para makapag-intervene siya sa buhay mo at matulungan ka niya. Number 4, God's simplest command can result in surprising and powerful consequence when we obey Him. Okay? Sabi dito, simplest command, pwede siyang magresulta sa isang napakalaking biyaya. Okay, let me read this. Israelites were no match for the Egyptian army with all their chariots. These former slaves were not trained soldiers and had no equipment with which to fight. Their only hope was to trust the Lord, who by His grace had kept them alive for all those years in the land of Egypt and caused them to proliferate into a great multitude. Okay? But Moses said to the people, "Do not fear. Stand by and see the salvation of the Lord, which He will accomplish for you today. For the Egyptians whom you have seen today, you will never see them again forever. The Lord will fight for you while you keep silent." Okay? So, yun nga po, no, nung matrap na doon ang mga Israelites, no, naging desperate na sila kung ano ang gagawin. Pero itong sinabi sa kanila ng Panginoon, huwag kang matakot. Do not fear. Alam niyo po, isang bagay po na kaya madaling magupo ang isang Kristiyano or even a normal person kapag nag-intervene yung fear sa puso mo. Like what is happening nowadays. Ano ba yung dala nung pandemic na to sa atin? Fear. Marami. Fear of dying. Fear of losing someone. No? Fear of losing your job. No? Paano kung ikaw na yung magkasakit? Pero yung fear na yan ay pinapawi ng pag-ibig ng Diyos sa atin. No? Kung meron kang peace, tiwala sa Diyos, tapos nasa sa yung kapayapaan ng Diyos,
Sabi, di ba, if God is with us, then who is against us? No? Alam naman natin na kung ano man yung nawawala sa atin, yan ipinapalitan ng Lord eh. Okay? Now, sasabihin ba natin na itong sitwasyon na to ay Diyos ang naglagay sa atin dito para pahirapan tayo? Ginusto ba ng Diyos na mahirapan tayo? Who knows? Pwedeng yes. Kasi may mga aral kang matututunan with this pandemic. Pwede naman no. Kasi we can say that this pandemic is the result of man's wickedness eh, no? Yung kapalaluan, kayabangan ng tao, no? Pero ganun pa man, ang Diyos ay patuloy niya tayong tinutulungan. Gaya na ito sa nangyari dito sa mga Israelites. Okay? After saying that the Lord will fight for you, no? Then God said to Moses, "Tell the sons of Israel to go forward. As for you, lift up your staff and stretch out your hand over the sea and divide it, and the sons of Israel shall go through the midst of the sea on dry land." Nakikita niyo po yung scenario? Red Sea, nasa harapan mo. Wala ka na talagang malusutan. Then, dinivide yun ng Diyos para lang dumaan ka. God will make a way. Always. Okay? Lahat tayo dumadaan sa ganyang sitwasyon ng buhay natin. Lalo na ngayon. No? Minsan makikita mo talaga yung sarili mo, no? In comparison with the situation. Lord, I'm almost on the Red Sea. No? Help me, Lord. No? Eh, wala naman na tayo magagawa eh. Without the help of the Lord. Huwag lang tayong matakot po. Parang ganito lang po, bigyan ko po kayo ng another example. Kung paano tayo na-overcome ng takot. No? May sakit ka. Gusto mong magpa-check up sa doktor. Kaso, natatakot ka na malaman kung ano yung sakit mo. Hindi ba? Paano ka gagaling? Natalo ka na agad ng fear. Tinignan mo na agad yung sitwasyon mo na parang wala ng pag-asa. Hindi po dapat ganun. Dapat po, lagi po nating tandaan, do not fear. Diba? Yun po yung lagi sinasabi nun ng Diyos kay Moses eh. nung kinakaharap niya yung mga Israelites. Kaya nga po ating tandaan na ang Panginoon ay laging nandiyan para sa atin. No? Sabi niya dito, do not fear, stand by and see the salvation of the Lord, which He will accomplish for you today. For the Egyptians whom you have seen today, you will never see them again forever. The Lord will fight for you while you keep silent. Okay? So, nag-intervene po ang Diyos sa buhay ng mga Israelita at sila po yung nakadaan sa Red Sea. Okay? So, as the people march forward at God's command, what seemed like an insurmountable situation became a miraculous deliverance. The pillar of cloud moved behind the Israelites to separate the Egyptians
from them as they crossed over the seabed between two walls of water. When the Egyptians followed them, Moses stretched out his hand over the sea, and the water flowed back, killing Pharaoh and his entire army. Okay? So, ganun din tayo, no? Pinaprotektahan tayo ng Diyos dun sa mga bagay na siyang sumisira sa atin, no? Kapag nanghihina na tayo, wala na tayong matakban din. Yun din naman ang gusto ng Diyos, no? Call to Him, no? At hindi tayo pababayaan ng Panginoong Diyos. Okay? So life application, we must never look at our situations based on our own abilities but on God's faithfulness. Then in obedience, we should follow His commands and trust Him to work out the situation and handle all the consequences. Tandaan natin, no, wag tayong mag-rely doon sa sarili nating kakayahan. Doon sa sabi nga, don't look at the situations based on our own abilities. Dahil yung abilities natin na yan, walang-wala yan doon sa abilities na meron ang Panginoong Diyos. All we need to do is to call to Him, obey Him, kung ano yung pinapagawa niya sa'yo, then that's it. After that, God will do the rest. Number 5, don't look for someone to blame for your circumstance, but look for God to help you. When the Israelites first realized that the Egyptians were closing in on them, they said to Moses, "Is it because there were no graves in Egypt that you have taken us away to die in the wilderness? Why have you dealt with us in this way, bringing us out of Egypt?" No? Sinisi na ng mga Israelites si Moses. Sabi nila, ba't wala na ba mapaglilibingan sa Ehipto at dito mo na kami dinala sa ilang para ilibing? No? Tandaan natin kung ano man yung mga nangyayari ngayon. Doon kasi nagsisimula yung siraan. No? Sisisihin mo sa ganito, sisisihin mo. Guys, sa kinakaharap natin ngayon, sino ba nasisisi lagi? Gobyerno, yung namumuno. Kaya mas lalo pong nahihirapan yung mga namumuno sa atin. Kasi sinisisi pa natin sila. Hinahanapan pa po natin sila ng mali. Imbis na ang gawin po natin is to submit to the governance, no? Hindi naman nila tayo pinapabayaan. Actually, pinoprovide nila yung kaya. It is just that na the resources of our government is just limited because of the situation na meron ang Pilipinas. Okay? Kaya wag po tayong manisi. Ang tao, ganyan talaga no? Si Eva nga, o si Adan. Sino ba sinisi niya? Si Eve. Sino sinisi ni Eve? Yung ahas. Huwag tayong magsisihan. Kung ano man yung nangyayari sa atin ngayon, let's pray for it na, Lord, we know that with your help ay matatapos din ang lahat. Yun lang po tandaan natin. May katapusan ng lahat. At itong pandemic na to, for sure, may katapusan to. Hindi lang siguro ngayon, maaring 2022, 2023. Darating din yung taon na yun. All just we need to do is to wait and stay on the Lord. No? Wala naman tayong ibang dapat gawin, kundi ganun lang. Magtiwala lang sa Diyos, manalangin, subject to the governance of the leaders, no? Then, naniniwala ako na magiging maayos din ang lahat. Okay, life application. It's always easier to blame someone else for our difficulties rather than to trust God's purposes and His faithfulness to us in the situation. Okay? Yun po yung mahirap, no? But Isaiah tell us, no? Do not fear, for I am with you. Do not anxiously look about you, for I am your God. I will strengthen you, and surely I will help you. Surely I will uphold you with my righteous right hand. So, the Lord is always there for us. Gaya ng sinabi ko, no, na tayo, madali po tayong humanap na kung sino yung masisisi doon sa nangyayari sa atin. Nandito na po yung pandemic, nilalabanan na natin. So, I think the best thing to do
is to trust God, no? Pray for the government, pray for those who are infected with this disease. Let's pray for each other na matatapos din to, no? Matatapos din to, mga kapatid. So, like I said a while ago, let us stay on the Lord and wait patiently. Malay natin, yun yung gustong ipagawa sa atin ng Diyos. Wait patiently, for my deliverance is about to come in this pandemic. Tatapusin ng Panginoon ang pandemic na ito. Huwag lamang po tayo mawawalan ng pag-asa. Maraming salamat po sa pakikinig sa mensahe ng ating Panginoon sa umagang ito. Tayo po yung manalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat po. Ikaw ang siyang aming pupuntahan sa oras ng pangangailangan at sa inyo kami lalapit, Panginoon, at tatawag. Lord, teach us to wait patiently until this pandemic will end by your power, by your grace and love for us. In Jesus' name we pray. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. You lead us to victory every time. It's just what you do, it's just who you are. You lead us to victory every time. It's just what you do and who you are. Yeah. You are my champion. Giants fall when you stand undefeated. Every battle you've won. I am who you say I am. And you crown me with confidence. I am seated in the heavenly place, undefeated, with the one who has conquered it all. I've tried so hard to see it. Took me so long to believe it, that you choose someone like me to carry your victory. Perfection could never earn it. You give what we don't deserve it. You take the broken things and raise them to glory. You are my champion. Giants fall when you stand undefeated. Every battle you won. I am who
lift my voice and shout. Every wall comes crashing down. I have the authority. Jesus has given me when I open, and when I open up my mouth, miracles start breaking out. I have the, yeah, Jesus has lift your hand and say, when I lift my voice and shout, every wall comes crashing down. I have the authority. Jesus has given me. When I open up my mouth, miracles start breaking out. I have the authority. Jesus has given me. You are my champion. Giants fall when you stand undefeated. Every battle you've won. I am who you say I am. You crown me with confidence. I am seated in the heavenly place, undefeated, with the one who has conquered it all. Victory, victory, victory all around me. Victory, victory. Oh. Sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makakapagharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian. Sa iisang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Hesukristo na Panginoon natin. Sa Kanya ang kaluwalhatian, kadakilaan, kapamahalaan, at kapangyarihan mula pa noong una, ngayon at magpakailanman. Amen. Now is the time to worship.
is the time to give your all. Come, just as you are to worship. Come, just as you are before your God.
siglang pasasalamat ang awit, para bang nagbabalik ng lalapit. Hey, madlang people, wala ba kayong kamay? Kung gayong sayaw tayo. Hey, madlang people, wala ba kayong kamay? Kung gayong sayaw tayo. Now, na, 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 now, now. Now, na, 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 now, na, na, now, na, 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 now, now. Now, na, 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 now, na, na, now, na. Sayawin tayo, sayaw tayo, sayawin tayo, sayaw tayo, sayawin tayo, sayaw, sayaw tayo, sayawin tayo, sayaw, sayaw, at nagpupuri sa langit, para bang nagbabalik sila. Pasasalamat ang awit, para bang nagbabalik nananabik. Hey, madlang people, wala ba kayong kamay? Indayog, sayaw tayo. Hey, madlang people, wala ba kayong kamay? Indayog, sayaw tayo. Hey, madlang people, wala ba kayong kamay? Indayog, sayaw tayo. Hey, madlang people, wala ba kayong kamay?